kung paano ang Israelita ay naalipin ng 400 years sa Egypt. Sila po ay naging slave. Tayo din po dati slave. Slave tayo ng kasalanan. Slave tayo ng sanlibutan. Slave tayo ng sarili nating mga kagustuhan. Ano po, ng lust, pride of life, kasakiman, kung ano na po, ang ating malipin sa atin. Pero nirescue tayo ni Lord sa pamamagitan ng pagkamatay ni Jesus sa krus ng Kalbaryo. At sa panahon na ito, tayo po ay patuloy na sinasanctify ni Lord. Tayo po ay kanyang gustong luwalhatiin makasama sa piling niya sa kalangitan. Amen. So today, let us all rise up and basahin natin ang salita ng Diyos dito po sa Exodus chapter 4, verse 18. Verse 18 hanggang... okay, next slide. Basahin natin po sabay-sabay. Bumalik si Moses sa biyanan niyang si Jethro at sinabi sa kanya, payagan po ninyo akong bumalik sa mga kababayan ko sa Ehipto para tingnan kung buhay pa sila. Sabi ni Jethro, sige, maging maayos sana ang paglalakbay mo. Bago umalis si Moises sa kanya ng kanyang isang Panginoon, bumalik ka na sa Ehipto, patayin na ang mga gustong pumatay sa iyo. Kaya kinuha ni Moises ang asawa niya at mga anak na lalaki at pinasakay sa asno at bumalik sa Ehipto. Dinala niya ang baston na ipinapadala sa kanya ng Panginoon. Tayo po lahat yung bukod, manalangin tayo. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Lord, for you are in our midst, Lord, at nais namin, Panginoon, na marinig ang panawagan mo ngayon, Panginoon, sa aming buhay. Kaya nga po, Diyos, buksan niyo po ang aming mga kaisipan. Buksan niyo po, Panginoon, ang aming mga puso. At dalangin namin na bigyan mo kami ng teachable heart, obedient heart, Panginoon. Nasa panawagan mong ito, kaagad kaming susunod sa iyo, Panginoon. Mangusap ka in a very special and a personal way sa iyong mga anak nandito. Individually, Lord, merong kanya-kanya kang calling. May kanya-kanya ka, Lord God, na nais, Panginoon, na ipagawa sa amin. Kaya nga po, Lord, kausapin mong bawat isa. Hallelujah. At tulungan mo silang maunawaan kung gaano kalaki ang pagmamahal mo, kung gaano mo sila inibig, at kung sino o may hawak ng kanilang mga buhay. Salamat po sa banal na Espiritu kasama namin. Gamitin niyo po ako as your mouthpiece, O God. Ito po ang panalangin ko sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Makakaupo na po tayo. Okay, dito po, nung narinig po natin, mahaba po yan hanggang 31. Pero iisa-isahin po natin yung mga talata. Ano po, ng aklat po na ito sa chapter 4. So alam natin na tinawag tayo ni Lord. Sino dito tinawag ng Panginoon? Taas ang kamay. Amen. Tinawag ka ni Lord. Kaya ka nandito. Amen. Hindi nagkataon lang po yun. Pero makita natin si Moses tinawag ni Lord nung nakaraang linggo, ang dami-dami po niyang excuses, di ba? Excuses, mga palusot, mga dahilan para hindi po tumugon. Hindi ba sabi ni Moses, paano po, Lord? Sinusugo kasi siya, di ba, sa bayan ng Israel para gagamitin siya ng Diyos. Mapalaya ang bayan na ito sa pagkaalipin ng Egypt. Pero sabi ni Moses, paano po kung di sila makinig? Di ba? Paano po, Panginoon, kung ayaw nila maniwala? Di ba? Hindi sila maniwala. Paano po, Lord, kung lalo pang mapahamak? Di ba? May marami kang excuses tayo pagka tayo tinawag ng Panginoon. Preach mo nga yung Word of God. Paano po kung di sila makinig? Paano po kung pagtawanan nila ako? Di ba? May mga ganun, ano? Paano po kung mawalan ako ng mga kaibigan? May mga ganun po tayong excuses. Tapos kung marami pang calling, may calling na gusto mo magpastor, di ba? Tinatawag ka nila magpastor. Katulad ko, tinawag po ni Lord na magpastor, full-time, ganyan. Yung mga papaalam ka, parang paano kung hindi ka payagan? Paano kung magalit yung asawa mo, di ba? Di ba, sinasabi ni Lord, benta mo yung kotse mo, bigay mo sa church yung pinagbentahan. Paano kung ganun yung narinig mo? Paano kung magalit yung asawa ko? Paano kung takwil ako ng pamilya ko? Di ba, may mga ganun pong
tayong mga excuses. Bakit? Bakit po gano'n? Bakit si Moses marami siyang excuses? Di ba sinabi pa nga niya ng huli, pwede po ba iba na lang? Padala mo, Lord. Ano, di ba? Bakit nagkaganon? Di ba sinasabi natin, hindi kasi natin kilala ang Diyos na yun na tumawag sa atin. Pero si Moses, nakita niya po yung nagliliyab na puno, pero hindi nasusunog. Nagsalita ang Diyos sa kanya doon, ang anghel ng Panginoon. Pero hindi pa rin siya naniwala. Katulad din sinasabi ni Sister Lu kanina, di ba? Bakit hindi tayo makasunod? Kasi hindi pa rin tayo nagtitiwala sa Diyos. Bakit ganon tayo mag-respond sa ating panahon? Sabihin mo nga sa katabi mo, bakit ganon ka mag-respond? Bakit ganon kang mag-respond? Diba? Pag araw na linggo, tinatawag tayo ni Lord. Sumamba tayo. Antok na antok ka, yung pang gumising, mga ganyan. No? Kaya na lang, ay pa ang gagawin ngayon. May mga ganun, mga po tayo mga dahilan. Pero pagka nakilala mo yung Diyos, katulad ng Revelation kay JM, di ba sabi pa nga niya, sabi ko, JM, attend ka rin ng encounter. Opo, pastora, attend ako ng encounter. Ang bilis, Ang bilis ng sagot. Di ba, sana nga po makaabot ako doon. Kasi magbabakasyon pa kami. Gano'n kasi Holy Week yun eh. Di ba? Pero pagka po, nandun yung, alam mo, ang Diyos na tumawag sa'yo kung gaano kanya kamahal, gaano siya kabait, diba, na buhay mo galing sa Kanya, ang eternity mo, hawak niya, diba? Hindi ka siguro magdadalawang isip, diba, na sumunod sa Panginoon. He holds our lives. Ito po ang topic natin eh. Sino ba ang may hawak ng buhay mo? Pakalagay nga doon sa unang sino ang may hawak ng buhay mo? Dito po makikita natin kung sino may hawak sa buhay ni Moses. Sino may hawak sa buhay ng mga Israelita. Sino may hawak sa buhay ng Paraon. Sino may hawak sa buhay ng mga Egyptian. Ano po makikita natin dito sa istorya na ito ngayon. At paano tayo magre-respond sa Kanya. Amen. So pagka po kilala natin si Lord, agad-agad susunod tayo. Sabihin mo nga sa katabi mo, nakilala mo na talaga si Lord. Kasi yung identity mo, base din dun sa pagkakilala mo kay Lord. Kaya hindi tayo makasunod, marami tayong insecurity kasi hindi natin kilala yung Diyos. Di ba sabi ni Moses, utal-utal po ako eh. Utal po ako, hindi po ako makasalita ng diretso. Sabi ni Lord, sino ba gumawa sa'yo? Sino ba gumawa ng bibig mo? Sino ba nagbigay ng dila mo? No? So God holds our life. He knows you. Mas higit pa sa pagkakakilala mo sa iyong sarili. Amen. Ang Diyos na may hawak sa buhay natin, ang siyang gumawa sa atin, siya ang may-ari sa atin. Sabihin mo nga sa katabi mo, si Jesus may-ari sa'yo. Ano po? Tinubos ka nga niya eh. Mareremata ka na eh. Papunta ka na sa impyerno eh. Pero, binayaran na tayo, di ba? Tinubos tayo ng kanyang buhay, ang kanyang dugo na nabuhos sa krus ng Kalbaryo. So, ang tawag ng Panginoon sa atin, non-negotiable. Di ba ano bang sabi sa Great Commission? Now go and preach the gospel to all nations. Sino po ba tinatawag dito? Ang mga alagad, pero wala na sila. Sino po tinatawag ngayon? Tayo po tinatawag. Ito po ay hindi negotiable po ito, hindi po ito isang suggestion. It is a command. Ito nga ang Great Commission na binibigay po sa atin ni Lord. Si Moses tinawag ni God to rescue the people, his people, sa pag-aalipin. Namatay na ang marami po nilang mga ninuno doon na hindi nakaralasap ng kalayaan. Kaya si Moses inihanda ng Panginoon para po siya ay gamitin. From birth, tinawag na po siya. Di ba, pinapatay noon yung mga firstborn. Diba, yung mga, hindi lang firstborn, lahat ng lalaking bata, pinapatay. Pero siya, iniligtas siya ng Diyos. Amen. Tingnan mo nga yung katabi mo, niligtas siya ni Lord. Bata pa lang. Bakit merong nakunan? Bakit merong yung kapatid mo, namatay siya, ikaw buhay ka? Bakit kaya? Kasi merong layunin ng Diyos. May panawagan ng Panginoon sa ating lahat. Sa atin. Hindi yung nagbabago ang tawag ng Diyos sa'yo. Hindi po siya pwedeng mabago. Amen. Pati ako, kung sabihin ko, Lord, ayoko na pong magpastor.
Hindi ko kaya yun. Hindi ko kaya yun kasi tinawag ako ni Lord. Amen? Tsaka na malulungkot ako at para akong pinagtakloban ng langit at lupa pagka ako hindi ako sumunod sa panawagan ni Lord. So alam natin dito na sino ba nagtagumpay sa buhay ni Moses? Sa dami-dami niyang excuses, sumunod pa rin siya. Tama po ba? Kaya sabihin mo sa katabi mo, huwag ka nang mag-excuse. Kasi hindi ka naman mananalo kay God. Amen? Amen ba? Sabihin mo sa katabi mo uli, kabila. Huwag ka nang tumanggi at mag-excuse, hindi ka naman mananalo sa Panginoon. Gagawa siya ng way. Amen. He is calling you to go to your friends, go to your family, share ang gospel. He is calling you to share the good news. At marami pang iba pinapagawa ang Panginoon sa atin. At ito po yung prayer ko sa bawat isa sa atin ngayon na nakikinig dito ngayon, na tayo po ay makinig at sumunod. Maaaring tinatawag pa lang tayo ni Lord, bagong pakinig ka pa lang ngayon. Tinatawag ka ng Diyos para magsisi ka, talikuran mo na yung maling buhay at sumunod ka sa Kanya. Maaaring ganito po yung panawagan ng Diyos sa'yo. Maaaring tinatawag ka ng Panginoon na iayos mo yung relationship mo kasi mali. Tagal-tagal nyo na nagsasama, hindi pa kayo nagpapakasal. Mali magpakasal. Yun, itama. Maaaring baka yung kinakasama mo, maling relasyon. Yun? It's either may asawa yan o ikaw may asawa. Bawal, di ba? Bawal na relasyon. Okay, nagli-live-in nga kayo. Pwede namang sumunod kay Lord, di ba? Sa mga pinapagawa niya. Or, sasabi ng Panginoon, magpatawad ka, katulad ng sinabi kay JM. Mahirap yun di ba? Sa tagal-tagal, kasi nandiyan na yung pride Tumaas na ng tumaas yung mga pader na naghihiwalay sa inyong dalawa. Pero, dahil sinabi ng Panginoon yun sa'yo, at hindi mo matanggihan ng isang Diyos na bumili ng buhay mo, na may hawak ng buhay mo, kaya sumunod ka. Amen? So kung sinasabi na, iwan mo na yung work mo na yan, kasi nakakasagabal yan sa paglilingkod mo kay Lord. Napapalayo ka, ang mga kasama mo sa trabaho, nilalayo ka, sana ikaw nagdadala sa kanila. Pero sinabi ng Panginoon yun, dahil iyan, magkakasakit ka dyan. Merong mga gano'n. Pero pagka hindi natin kilala yung Lord, paano Lord, sana kukuha ng panggastos namin kung iiwan ko itong trabaho na to. Pero kung kilala mo ang Diyos, siya magtitiwala ka, amen, at susunod ka sa Kanya. Amen po ba? Amen? Ako nga, gusto ko na mag-abroad Marami kasing utang, di ba? Gusto kong mabayaran. Pero sabi ng Panginoon, maglingkod ka, ako magbabayad sa lahat ng utang mo. Amen po ba? Kaya sabihin mo sa katabi, may utang ka ba? Maglingkod ka. Daming may utang Bayad na. Sabi kanina, my debt is paid. I'm confident in the power of your great love. Di ba? Sabi ganun kanta. Binayaran na ng Diyos ang utang mo. Amen. So my prayer today is that we will obey the call of the Lord in our lives. May you respond correctly sa lahat ng panawagan ng Panginoon. Alam mo, iba si Abraham Si Abraham tinawag ni Lord. Si Moses, descendant ni Abraham. Si Abraham tinawag ng Panginoon, pero sumunod agad. Sa isang lugar na hindi niya alam, iniwan niya ang kanyang mga pamilya sa land of the Chaldean. And Abraham traveled, sa isang lugar daw na hindi niya alam, na hindi niya kilala ang mga tao doon. Pero sumunod siya sa Diyos. Sumunod agad. Sabihin mo sa katabi mo, sumunod agad. Yan, ang natin, word ngayon, sumunod ka agad. Amen. So si Moses, dito sa binasa natin, ay narinig na-encounter na niya si God. Pero umuwi muna siya, bumalik siya sa kanyang biyanan. Bakit sino po ba yung biyanan ni Moses? Siya yung kanyang biyanan at employer. Nagtatrabaho siya doon, di ba? Tayo naman, pagka tayo tinawag ni Lord, magpapaalam sa employer, di ba? Mag-i-encounter ako. Basta mag-i-encounter ako. Kahit hindi na sila pumayag. Pero pumunta ka muna sa employer mo, magpaalam ka, di ba? Magpaalam tayo, magpaalam ka sa pamilya mo. Ba yung mga kabataan dito, pupunta ako sa church, basta pupunta ako sa church.
hindi na magpapaalam sa mga magulang. Hindi po ganun ang gusto ni Lord. I-honor mo ang mga mahal mo sa buhay. I-honor mo ang iyong employer. I-honor mo yung asawa mo. Pag hindi pumayag yung asawa mo, huwag mo ipilit. Lalo na yung mga asawang babae, nagpapaalam sa lalaki. Hindi naman humingi ng approval. Ipinapaalam lang. Diba? Tayo po nagpapaalam. Kung hindi umaagree yung lalaki, huwag ka muna, mag-pray ka. Pag-pray mo na, Lord, sana po, kung ito kalooban mo, papayag yung asawa ko. Diba? Sa gagawin ko. Amen. So, hindi kasi mag-ooperate si Lord pagka nag-aaway kayo. Amen? Amen po ba? Minsan, merong mga pinapagawa ang Panginoon, yung talagang hindi maintindihan. Pero sa mga panahon na mga ganun, mas mananaig ang kalooban ng Panginoon. Amen? May magagalit at magagalit. Lalo na kung ikaw ay isang Muslim na pamilya, marami tayong testimony na gano'n, di ba? Nakakilala sa Panginoon. Meron akong pinakikinggan kambal sila content creator. Noong una, talagang pinopromote nila yung pagiging Muslim, na-encounter nila si Jesus. Ang pinopromote nila ngayon, si Jesus, di ba? Nagalit ang tatay nila, nagalit ang buong community sa kanila. At syempre, may death threat sila. Pero ginagawa nila kung ano yung tama. Di ba? Ipahayag ang kabutihan ng Panginoon sa kanilang mga content. Amen. So, paano kung tayo ay tinawag ni Lord, kailangan natin sabihin ito, di ba, sa mga tao sa paligid natin. Lalo na kung ito ay isang major decision. Pinatawag ako ng Panginoon, pupunta ako sa Thailand, magmi-mission ako, yung mga ganyan, ano po. Papaalam natin po yun sa ating mga mahal sa buhay. So dito si Moses, pumunta sa kanyang biyanan at nagpaalam. May tanda po yun ng kanyang respeto. Dahil si Jethro po na kanyang biyanan ay isa rin pare. No, pare siya ng Midian. Pero pinayagan naman po siya. Siguro sa loob-loob ni Moses, pag di pumayag to, hindi ako pupunta. Andun pa rin, ano? Papumayag siya. Siguro sign yun. Pero pumayag si Jethro. Sige, sabi niya, tas binless siya. Isa pa po yun. Pagka po tayo nagpapaalam, may blessing. Amen? Kaya yung mga kabataan dito, huwag kayong aalis na hindi kayo nagpaalam. Yung mga asawa dito, huwag kayong aalis na hindi kayo nagpaalam sa mga asawa nyo. Yung mga tatay dito, huwag kayong aalis na hindi kayo nagpaalam. Kanino? Nagpaalam. O, magpaalam nyo. Malay, nawawala kayo, hindi kayo mahahagilap kung saan kayo nagpunta. Amen ba? So, magpaalam po tayo. So, Jethro bless Moses. Sige, sabi niya ganon, maging maayos sana ang iyong paglalakbay mo. So, bago umalis si Moses sa Midian, sabi doon sa verse 19, sabi doon, sa paglalakbay mo, bumalik ka. Sabi ni Lord sa kanya, sinabihan siya ni God, bumalik ka na. Sa Ehipto, patay na ang mga gustong pumatay sa'yo. So ano pa ba yung sinasabi dito ni Lord? Di ba, pumayag na nga si Moses Sasama na nga, susunod na nga po siya, babalik na siya. Pero bakit sinabi pa dito ni God, patay na yung gustong pumatay sa'yo? Kasi ina-assure ng Lord dito na walang pwedeng humadlang sa'yo. Yung dati gusto siyang patayin, di ba? Pagka ikaw tinawag ng Panginoon, hindi ka pwedeng patayin, hindi ka pwedeng saktan ng dyablo. Hindi niya pwedeng galawin yung mga tinawag ng Panginoon. Sabi nga, the devil cannot kill those whom God wants alive. Gusto ng Panginoon, buhay ka dahil ikaw ay mayroong gagampanan. So dito, kinuha ni Moses ang asawa niya, mga anak niya, at ano pa po yung kinuha niya na hindi niya nakakalimutan? Kayo po, anong hindi niyo nakakalimutan pag aalis kayo ng bahay? Cellphone. Wallet, di ba? Pero si Moses, ano po yung kinuha niya? Yung baston or yung tungkod. Di ba yung tungkod na yun, naalala niyo nung last week, na yun ang ginamit ni Lord na gagawa ng miracle. Di ba, naging ahas, yung tungkod na yon. At kinain po yung mga ahas ng mga magician ng Egypt.
So ito po yung dala-dala niya. Minsan, no, kung ano lang yung nasa iyo, yun lang tinatawag ng Panginoon. Hindi ka naman niya nire-require na magaling ka, matalino, alam na alam mo yung Bible. Hindi ganun. No, ang Panginoon, kung ano lang yung nasa iyo, gagamitin ka niya. Amen po ba? Kaya ayun, at ang sabi dito sa ibang salin, dinala niya yung tungkod ng Panginoon. Tungkod ng Panginoon. Kanina ba yung tungkod na yung kanya yun eh? Sa ginagamit ni Moses yun, sa pag-alaga ng mga tupa, pinapalo yung mga kukulit, di ba? Yun ang gamit niya bilang trabaho niya, bilang isang pastol. Pero yun ang ginamit ng Panginoon. Kung ano yung nasa iyo, gagamitin niya na ng Diyos. Amen po ba? Amen. So, next slide. Dito sa Matthew chapter 2:20, sabi dito, at sinabi ni rito sa kanya, bumangon ka't iuwi na ang bata at ang kanyang ina sa bayan ng Israel dahil patay na ang mga nagtatangka sa buhay ng bata. Sino po ito? Diba parang katulad? Si Jesus po yan eh. No? Noong si Jesus ipinanganak, pinapatay din yung lahat ng panganay na batang lalaki. Lahat ng mga batang lalaki no, sa kanila noon, sa sinasabi po sa utos ni Herod. Ano po? Pero noong ilang taon ng bata, nandun sila sa Egypt, sinabi kay Joseph, bumangon ka, iuwi mo na ang bata. At ang kanyang ina sa bayan ng Israel, patay na ang mga nagtatangka sa buhay ng bata. So ganun din yung nangyari kay Moses, di ba? Patay na. Bakit? Ilang taon na ba si Moses doon? Sino nakakatanda? Ilang taon na si Moses doon sa Midian? 40 years na siya. Kasi 40 years siya napunta doon eh. Yung tinatawag siya ni Lord, 80 anyos na siya eh. So patayin na po ang paraon. Ano po sinasabi dito ni Lord? Ang paraon, ang buhay, hawak ko. No? Kahit yung mga umuusig sa iyo, hawak ni Lord ang buhay ng mga yan. Amen. Ang buhay mo, Moses, patay na paraon, ikaw buhay pa, Moses. Kasi hawak ko ang buhay mo. Di ba kaya nga siya tumakas eh, kasi may pinatay siya doon na isang Egyptian. Pero hawak ng Panginoon ang buhay nating lahat. Amen po ba? Sabihin mo sa katabi mo, hawak ni Lord ang buhay mo. Pati ang kinabukasan mo. Pati ang eternity mo. Katulad ng sinabi ni Sister Lou kanina. Amen. Hawak ng Diyos yan. So, dito may nagpapakilala, patuloy na nagpapakilala po ang Diyos sa atin. Nagpapakilala ang Diyos kay Moses. Amen. At si Lord tinawag tayo. Sabi ni Jethro, go in peace. Go in peace. Tayo din po. Go in peace dahil kasama natin si God. Amen po ba? Amen po ba? Amen. Tapos dito sa verse 21, sinabi ng Panginoon kay Moses, pagdating mo sa Ehipto, gawin mo sa harapan ng paraon ang lahat ng himalang ipinagagawa ko sa iyo. Binigyan kita ng kapangyarihang gawin yan. Pero patitigasin ko ang puso ng hari para hindi kanya payagang umalis. Hindi niya payagang umalis ang mga Israelita. O teka muna dito, hindi ba ang prayer nga palambutin ng puso? Pero bakit dito pinatigas ni Lord? Natawa si Kuya Pogi, no? Di ba? Si Lord ba pinatigas ang puso talaga ng paraon? Kasi minsan may mga nakasulat dito sa Biblia, parang hindi mo maintindihan. O akala ko ba, gusto nga ni Lord palayain ng Israelita. Bakit niya pinatitigas ang puso? Pero talagang itong paraon, matigas na talaga puso nun. Diba? Pusong bato yun. Diba? Kaya nga, ang Israel ay nandoon ng 400 years at saka alipin sila doon. Ibig sabihin, masama talaga ugali nito. Kasi si Lord, pag mag-operate yan, alam na niya yung simula hanggang wakas. Alam niya na si Paraon ay tatanggi. Tatanggi siya. Pero may mga plano si Lord. Sovereign ang ating Diyos. At alam niya lahat, omniscient God po siya. He's a sovereign God, omniscient God, at walang nalilingid sa Kanya. Amen? Sa chapter 3, verse 19 to 20 na, dito po yung dahilan yan. Sabi dito, 19. Pero alam kong hindi kayo papayagan ng hari. Di ba? Inuutosan niya na si Moses dito eh. Alam na ni Lord, hindi papayag ang hari ng Egypt.
maliban na lang kung mapipilitan siya. Mapipilitan, kaya nga kailangan ipakita yung kapangyarihan ng Diyos. Kaya parurusahan ko ang mga Ehipsyo sa pamamagitan ng himalang gagawin ko sa kanila. At pagkatapos noon, papayagan na niya kayong umalis. Okay? So sinabi na ng Panginoon kay Moses. So si Lord ba nagpatigas sa puso ni Moses, ng Paraon? Hindi po. Alam na ng Diyos yun na talagang matigas ang ulo, hindi kayo papayagan. Pero kailangan niyang makita, mapipilitan siya, babarasuhin natin. Di ba? Yun ang sabi ni Lord kay Moses. At parurusahan ko ang mga Ehipsyo katumbas ng pag-aalipin nila sa inyo ng 400 years. Kasi ang Diyos natin, makatarungan Diyos. Amen po ba? Okay, next slide. Sabi din dito sa Kawikaan 21 verse 1, ang isipan ng hari ay parang ilog na pinapadaloy ng Panginoon saan man niya naisin. So ang pinapakita rin dito, ang Panginoon kaya niya na baguhin ang mga isipan ng mga tao. Kaya niya rin niya, di ba, na pagmamatigasin ang puso ng mga tao. Kaya niya, hawak niya ang ating buhay sa kanyang mga kamay. Amen? Kaya magkaroon tayo ng banal na takot sa ating Diyos. At tayo ay sumunod sa Kanya at magtiwala sa Kanya. Pinapakita dito ng Panginoon kahit yung Paraon na yan, no match. Bakit sino po ba yung Paraon nun? He is the superpower. Superpower ng panahon na yun ng Egypt. Natatandaan niyo ba ng panahon ni Joseph? Nagkaroon ng tagutom sa lahat ng mga bansa sa buong daigdig sa loob ng 7 years. Na ang lahat ng mga tao pumupunta sa Egypt para kumuha ng pagkain. At nakuha niya lahat ng kayamanan. Kaya napakayaman ng Paraon. Kaya nga tingin niya sarili niya, siya na yung Diyos. Diba? Kaya nga parurusahan siya ng Panginoon. Okay, next slide. Sa 22, pagkatapos sabihin mo sa kanya, sinabi ng Panginoon na itinuturing kong ang Israel na panganay kong anak na lalaki. Wow, sabi gano'n, no? Firstborn. Firstborn daw po si Israel. Dito lang po sinabi for the first time, na ang Israel ay firstborn. Sinasabi niya, anak ko si Israel. Pero hindi niya sinasabi na panganay. Ano po pa pagkakaiba sa anak at saka panganay? Panganay na anak. Double blessing para sa panganay, di ba? Firstborn may special favor. At sa iyo ang lahat ng mana ng tatay mo. Pag sinabi kang, ikaw ang aking panganay na anak. So sinasabi dito, ang favor na nasa bayang Israel, pero parang sinasabi niya kay Paraon, bakit mo siya inaalipin? Diba? Yun po ang mensahe kay Paraon, panganay ko yung anak, tas inaalipin mo dito, hindi mo sila pag-aari. At ano po ang panawagan ng Diyos? Bakit sila po ay pinapaalis doon? Kaya, sabi dito sa verse 23, inuutos ko, doon pa rin, inuutos ko sa iyo na payagan mo silang umalis para makasamba sa akin. Pero hindi ka pumayag, kaya papatayin ko ang panganay mong mga anak. Amen? Na lalaki. So, may pagbabantaan Diyos dito, di ba? Na papatayin niya, pero hindi niniwala yung Paraon kasi alam niya, untouchable siya. Siya ay yung pinakamayaman sa lahat, walang makakatalo sa kanya. Pero inuutos niya, bakit sinasabi niya ang Israel ay tinawag niyang panganay. Babalik ang mga kabataan pag lumabas, babalik. Lumalabas Dave, mamaya sundan mo pabalikin mo dito. Okay? Bakit? Kasi si Satan ayaw kanya makapakinig. Ayaw kanya makalaya. Amen? So Satan ay nasa Paraon. Gusto niya alipinin ang mga Israelita. Pero sinasabi ni Lord, panganay ko ang Israel. Alam niyo ba, tayong lahat dito panganay ni God? Panganay tayo ni Lord. Tinubos niya tayo. At dito, nagbanta ang Panginoon, papatayin niya ang panganay. Pag sinabi ni Lord, gagawin niya. Hindi si Lord na nananakot. Ginawa ba ng Panginoon ito? Next slide. Sabi dito,
Sinabi ng Panginoon, minahal ko ang Israel noong kabataan niya. Itinuring ko siyang anak na tinawag ko siya mula sa Ehipto. No, my son that I called out of Egypt. Sino din ba yung sinabi dito ni Lord? Si Jesus Christ din yan. Si Jesus po, ang firstborn, among the brethren. Next slide. Sa Exodus chapter 12:29, pinatay po niya dito ang mga panganay. Nang hating gabing yun, pinatay ng Panginoon ang lahat ng panganay na lalaki sa Ehipto, mula sa panganay ng paraon na tagapagmana ng kanyang trono, hanggang sa panganay ng mga nabilanggo na nasa bilangguan. Pinatay din niya ang lahat ng panganay ng hayop. Tinupad ba ni Lord ang salita niya? Tinutupad ng Diyos ang salita niya. Next slide. Sabi dito sa Romans chapter 9 verse 5, God will do what He said He will do. God will do ang sinabi niyang gagawin niya. Sabihin mo sa tabi mo, gagawin ng Diyos ang sinabi niyang gagawin niya. Hindi lang siya nananakot. Amen? Totoo yung sinabi niya. Hindi kamukha natin. Mananakot. Sige, pag di mo ginawa yan, iwanan na kita. Hindi mo naman ginagawa. Di ba? Iwanan na kita. Mga ganon. Marami tayong pananakot. Pero si God, pag nagsalita siya, sinabi niya, gagawin niya yun. At ano po ang ginawa niya? Pinatay niya lahat ang panganay kapalit ng mga Israelita. Ang Israelita ba, hindi ba karapat-dapat mamatay? Karapat-dapat din. Bakit sila nga ang pinakamakakulitit, pinakamatigas ang ulo sa lahat. Pero pinili niya yung bansang iyon, itinuro niyang panganay. Kapalit ang lahat ng panganay ng mga Egyptian, ang nag-replace sa kanila. Amen ba? Si Jesus Christ, siya yung panganay na pumalit sa lugar natin. Kaya tayo nabubuhay ngayon. Kaya tayo merong kaligtasan. Si Jesus ang napako sa krus para tubusin tayo, pamalit sa atin. He is the firstborn na walang kasalanan, masunurin, walang maipipinta sa Kanya. Pero bakit siya ang tumubos, siya ang napako sa atin? Because God loves you so much. Na mahal tayo ng Diyos. Amen? Tayo, karapat dapat tayo mamatay, di ba? Sabi sa Romans 3:23, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. 6:23. Amen? Kaya nga po, kailangan mamatay ni Jesus Christ para tayo matubos sa ating mga kasalanan. Amen? Next slide. Si Jesus, ang God's firstborn. Sabi dito sa Romans 8:29, sapagkat alam ng Diyos noon pa man kung sino-sino ang kanyang magiging mga anak. At sila'y itinalaga niya matulad sa kanyang anak na si Jesus para siya ang maging panganay sa maraming magkakapatid. Wow, di ba? Si Jesus ang panganay, tayo magkakapatid, di ba? Kay Jesus. And in Jesus Christ, tayo po ay lahat panganay tayo. Kaya nga doon sa church na pinanggalingan ko, tawag namin sa isa't isa, ate, kuya. Kahit bata, kuya, ate. Po, pati pastor, kuya, ate. Walang pastor doon, puro kuya, ate. Kasi lahat kami panganay. Amen po ba? Sa Panginoon, magkakapatid po tayo. And Jesus is the firstborn among many brothers. Next slide. Nang maglakbay na sila Moses at ang kanyang pamilya, nagpahinga sila sa isang bahay pahingahan. Pinuntahan ng Panginoon si Moises at pinagtakaang patayin. Ito pa isang nakakalito dito. Ba? Tinatawag ni Lord si Moses. Pero bakit siya papatayin? No, naisip niyo ba yun? Pag pinatayin ni Lord si Moses, ang Old Testament, ang Bible, magtatapos na dito sa Exodus chapter 4:24. Tapos na. Di ba? Wala na susunod na susulat, di ba? Pero bakit po kaya siya pinatay? Tanong mo nga sa katabi mo, bakit kaya papatayin ni Lord si Moses? Ano sagot? Ang naisip ko, kasi pasaway talaga siya. Nagtimpi lang siguro si Lord, kaya hindi siya papatayin, di ba? Pero hindi, may mas malalim po dito na dahilan. Pagka po siniyasat natin ng Biblia, makinig ka sa lahat ng mga komentary. Iba-iba yung kanilang paliwanag. Kaya po ako pag gumagawa ng preaching, magbabasa ako, makikinig ako sa mga komentary. Marami akong pinakikinggan, hindi lang isa. Kasi iba-iba po yung mga view nila. At magbabasa pa rin ng mga vlog. May mga vlog din po sa internet. Type mo yung verse na yun, lalabas mga vlog nila.
Po, at makikita mo, pag compare-comparein mo, tanong mo kay Lord, di ba, ano ba mas malapit doon sa tunay na paliwanag? Para maintindihan po natin talaga yung nais ng Panginoon at kung ano po siya talaga. Pero dito kasi, si Moses, pagtatangka ang patayin ni Lord. Sino papatay? Si Lord ang papatay. Inuutusan niya, pero papatayin siya. Pero, merong ipinapakita sa atin, hindi naman talaga siya pinatay. Sa susunod na verse, ito po yung dahilan. Kasi binayolate ni Moses ang Abrahamic covenant. Sinira niya. Hindi siya naging tapat. Sino ba si Moses? Descendant lang po siya ni Abraham. Si Abraham ang kanilang ninuno. Si Abraham po ay nakipagtipan kay Lord. Sabi dito sa Genesis chapter 17:10-14. At tungkol sa kasunduang ito, dapat ninyong tuliin ang lahat ng lalaki. Ito ang magiging palatandaan ng kasunduan ko sa inyo. Mula ngayon hanggang sa susunod na pang mga henerasyon, ang lahat ng lalaking ipapanganak ay dapat tuliin pagsapit ng 8 araw mula ng isilang ito. Tuliin din ninyo ang lahat ng mga aliping lalaki na isinilang sa tahanan ninyo at pati na ang mga aliping binili ninyo sa mga tag-ibang lugar. Ito ang palatandaan sa katawan ninyo na magpapatunay na ang kasunduan ko sa inyo ay magpapatuloy hanggang wakas. At sino mang lalaki sa inyo na tumangging magpatuli ay huwag ninyong ituring na kababayan dahil binabaliwala niya ang kasunduan ko. Okay, so si Abraham, kanilang mga ninuno, ay mayroong kasunduan kay Lord. Tutuliin. Ito po yung sign ng kanilang covenant. Kailan ba tayo nag-topic nun dito? Nung covenant, nung gabi, nung midweek service. Covenant. Matending kayo ng mga midweek service kasi may mga tinatopic po tayo doon, magaganda po. At ito po ay nakakapagpatibay ng ating spiritual life. Si Lord may covenant kay Abraham. Hindi pwedeng sumira si Lord sa kanilang covenant. At ang covenant nila dito, si Abraham kumuha ng hayop. Hinati po niya sa gitna. Ano po ang ibig sabihin nun? Ang sumira sa covenant, ang nangyari sa hayop na to. Mamamatay. Diba? So, God has a covenant with Abraham hanggang sa kanyang mga kaapu-apuhan, pero si Moses, alam niya to. Si Moses, pinalaki ng nanay niyang Hebrea. Sinabi ng nanay niya, itinuro kay Moses ang lahat ng tungkol sa kanilang pananampalataya. Kaya nga alam ni Moses na kailangang iligtas ang Israel. Na after ng 400 years, ililigtas ng Diyos ang Israel kasi nakasulat yan sa aklat ng Genesis. Tinutupad ng Diyos ang kanyang pangako. Kaya nga dumamid sila doon kahit nasa bandage na po sila. Pero si Moses, bilang siya po ang ama ng kanilang pamilya, hindi niya po tinuli. 2 na nga yun. Hindi pa po niya tinutuli ang kanyang mga anak. So tayo po bilang mga magulang, tayo po ay may responsibility na i-share natin ang mabuting balita sa ating mga anak. Amen po ba? Hindi lang doon sa cell group natin. Pagdating mo sa bahay, galit ka sa mga anak mo. Sa cell group mo, bait-bait mo. Sister, brother, ganyan. Pagdating mo sa bahay, hindi mo man lang sila maturuan ng Biblia. Tapos, ang maganda dito, next slide. Sino pong gumawa po ito? Sa verse 25-26 ng chapter 4. Pero kumuha si Pora ng matalim na bato at tinuli ang kanyang anak. At ang nakuha niyang balat ay dinikit niya sa paa ni Moises. At sinabi ni Sipora, ikaw ang dugo ang asawa ko. Ang ibig sabihin ni Sipora ay may kaugnayan sa pagtutuli. Kaya hindi pinatay ng Panginoon si Moses. Buti pa si Sipora alam. Siguro nakwento niya. Si Sipora hindi Israelita, taga Midian yun. Pero sinabi ni Moses yun. Kinuwento niya. Pero hindi naman niya ginawa. Amen? Nakikita siguro, baka si Moses namamalipit na. Mamamatay na, naghihingalo. Hindi na makahinga. O kaya ay binubulutong. O anong sakit ni Moses ng mga panahon na yon. So takot siya at ginawa niya yon. Siguro nakita niya, hindi kasi ginawa ni Moses ang kanyang covenant.
Kaya siya na yung gumawa. Tinuli niya, very bloody. Siguro si Sipora din, guilty. Bakit wag mong tutuliin yung mga anak ko? Masakit yan. Di ba? Ang mga nanay, defensive eh. So siguro meron din siya pagkakamali. Kaya siya ang gumawa ng paraan na tinuli niya ang kanyang anak. At ito po ay pinahid niya kay Moses. So, ano pang pinapakita ni Lord dito? Na kailangan talagang may dadanak ng dugo. Amen? Para ililigtas tayo. Amen? Sinabi niya rin dito, ikaw ang aking the bloody bridegroom. Sino ba yung bloody bridegroom natin? Si Jesus Christ, di ba? He is our bloody bridegroom. Siya po yung lalaking ikakasal sa kanyang iglesia na tinubos niya ng kanyang sariling dugo. Amen. Napakalalim pala nitong Exodus. Amen. Ipinapakita lahat dito ang mga plano ng Panginoon na pagliligtas po sa atin. Palakpakan nga po natin ang ating Panginoon. So our responsibility bilang mga magulang, lalong-lalo na yung mga lalaki, taas nga po yung mga kamay ng mga lalaki. Yan. Baka papatayin ka na ni Lord pag hindi mo yung ginawa. Amen ba? Pag hindi mo ginawa yung covenant. Ano ba ang covenant natin kay Lord? Ano ba sign ng covenant natin ngayon kay Jesus Christ? Baptism. Diba? Pinapakita doon yung pagkamatay. Pag tayo po ay nag-water baptism, namatay tayo kasama ni Kristo, at nung tayo po ay inihahon sa tubig, isa na tayong bagong nilalang kay Kristo. Yun po yung ating pananampalataya. Amen. Kaya ang ating mga anak, i-share natin sa kanila. Hindi dapat yung nanay lang nakikita, nagbabasa ng Bible. Sino dito yung mga lalaki nagbabasa ng Bible? Taas ang kamay. Kalahati lang to eh. Magbasa kayo ng Bible. Napakalaki ng impluwensya nyo sa inyong mga anak. Amen? Kasi kayong pinuno sa tahanan. Sige, magalit na kayo sa akin. Hindi ako na mag-church dyan. Pastora dyan. Inuutosan kayo magbasa ng Bible. Hindi po ako nagtuutos noon. Si Lord, gampanan natin. Nanganganib buhay mo. Sabihin mo sa katabi mo, nanganganib buhay mo. Pag di ka sumunod sa Lord. Amen? Nanganganib pati yung sambahayan mo pag di ka sumunod sa Diyos. Tama na yung pag-cellphone. Sabihin mo sa katabi mo, tama na yung cellphone mo. Tama na yung mga social media. Hindi mo ba alam, inaalipin ka nga ni Satanas para hindi mo magampanan yung trabaho mo bilang tatay. Huwag mo iasa sa asawa mo kasi hindi siya. Hindi siya ang anointed ni Lord para gumawa niyan. Amen. Amen ba? Okay, mag-away dito. Bawal nag-away. Amen. Praise God. Asan na tayo? Ayan. So, si Aaron, dumating. Okay po. Nung dumating si Aaron, sinalubong si Moses. Hinalikan. Diba? Ganun namang ihudyo eh. Kaya sabi, magbatian kayo ng banal na halik. Totoo po yun. Mga lalaki, naghahalikan. Hahalikan. Kasi kanilang, culture. Ano po nila. At, ano po ang sinabi nila? Lumakad na sila. Sabi dito, lumakad ka, salubungin mo si Moses. Sabi ng Panginoon kay Aaron, Saan? Sa disyerto. Saan? Doon sa bundok ng Horeb. Doon sa bundok na doon na nagpakita si God kay Moses. Lumakad ka at salubungin si Moses sa disyerto. Kaya sinalubong niya si Moses sa bundok ng Diyos, hinagkan bilang pagbati. Sa 28, sinabi ni Moses kay Aaron ang lahat ng inutos ng Panginoon na sabihin niya. At ang kanilang, At ang lahat ng ito sabihin niya, at ang lahat ng himalang inutos ng Panginoon na gawin niya. So dito po sinabi na ni Moses, di ba, kay Aaron, yung pinapagawa ng Panginoon. Kasi yun ang sabi instruction, di ba? Sasabihin mo kay Aaron, si Aaron magsasabi sa kanila. Kasi nga si Moses ayaw niyang sumunod ng 100%. So pinayagan na ng Panginoon. At natuwa tong si Aaron, di ba, naniwala.
So, nabubuhayan na ng loob si Moses, yung kapatid ko naniniwala. So, ngayon, nung pumunta na sila sa 29, verse 29 na po. Kaya lumakad ang dalawa at tinipon ang lahat ng tagapamahala ng Israel. Sinabi sa kanila ni Aaron ang lahat ng hinabi ng Panginoon kay Moises at ginawa ni Moises ang himala sa harap ng mga tao. At naniwala sila. Nang malaman nilang ang mamamalasakit ng Panginoon sa kanila at nakikita niya ang mga paghihirap nila, lumuhod sila at sumamba sa Panginoon. Amen. So God ordered Moses. Si Moses sinabi kay Aaron. Si Aaron sinabi sa mga pinuno ng Israelita, just as what God has instructed them to do. No, ang mga sinabi ng Panginoon, eksaktong ginawa po nila ito. At ano po, resulta, naniwala nga ang mga Israelita. At sila po bilang kanilang, nagkaroon sila ng pag-asa, di ba? Kasi alam pala ni Lord, hindi pala Panginoon bingi sa mga daing natin. Ang Panginoon pala nakikita pala niya ang paghihirap natin. At gusto niya tayong ililigtas niya tayo, tutuparin niya ang kanyang covenant sa atin, na tayo ay ililigtas niya. Kaya po sila po, anong respond po nila? Lumuhod sila at sumamba sa Panginoon. Amen? Ano po dito? Ano po ang matututunan natin dito sa lahat ng nangyari na to? Ano, ang una-una, ang buhay natin ay nasa kamay ng Diyos. No, kanina ko pa sinasabi, nasa kamay ng Diyos ang buhay natin. Hindi sa atin. Hindi tayo nagtitiwala sa ating mga ari-arian, mga natapos o posisyon, di ba? Pag hawak mo kasi yung buhay mo, anong desisyon mo? Buhay ko to, ako ang may magdidesisyon kung anong gagawin ko sa buhay ko. Diba? Pera ko to, akong magdidesisyon kung saan ko gagamitin ang pera ko. Diba? Ganon. Buhay ko to, ako mamimili kung sino kong mapapangasawa ko at kung anong klaseng relasyon ang gusto ko. Diba? Yun ang sinasabi natin. Pag alam mo, ikaw ang may hawak ng buhay mo. Pero hindi po tayo may hawak ng buhay natin, si Lord. Kaya ang bawat desisyon natin, hindi yun ang desisyon na gusto natin, na gusto ng Panginoon. Tanong mo muna sa Kanya kung ano po ang gusto niya sa'yo. Amen po ba? Yun ang pinaka-the best po na respond. Number 2, nasa kamay ng Diyos ang isip at puso ng lahat ng tao, pati hari at lahat ng tao. Kaya itong nangyayari sa bansa natin, kailangan mo bang magsalita pa dyan ng itong mga DDS na to, itong mga BBM na to, itong mga kung ano-ano mga nakikita natin sa social media, di ba? Kailangan po ba bang magsalita dyan? Kailangan mo lang manalangin kay Lord. Kailangan mo lang magtiwala sa Panginoon. Amen. Alam niya yung ginagawa niya dito sa bansa natin. Amen po ba? Sino dito nagtitiwala, uunlad ang Pilipinas? Amen. Kahit hindi mo yun nakikita ngayon, kahit na parang lalong sumasama ang lagay ng bansa natin, may ginagawa ang Panginoon dito sa bansa natin. Amen po ba? Kasi hawak daw ng Diyos ang isip at ang puso ng mga hari at lahat ng mga tao sa kanyang mga kamay. Amen. Pangatlo, ito ay nangangailangan ng pagsunod sa kanya sa lahat ng bahagi ng ating buhay. Amen po ba? Sa lahat ng bahagi, hindi lang yung katawan mo, hindi lang yung isip mo, hindi lang yung bibig mo, pati bulsa mo, lahat, puso mo, lahat. Merong pangailangan ng total obedience. Sabihin mo nga sa katabi mo, total obedience sa Lord. Si Moses, alam mo, at ang Israelita, kung babasahin natin yung buong aklat na yan, 5 aklat na yan, they learn how to obey God in the very hard way. Pero talagang si Moses, ayaw niya talagang magkasala sa Panginoon. Ni isang tuldok ng instruction ng Panginoon, ayaw niya yan na hindi susundin. Kapag nagrereklamo ang Israelita, lumuluhod siya sa harapan ng Panginoon kasi alam niya, papatayin lahat yan eh. No, basahin yung Old Testament and you will learn the fear of the Lord. Malalaman mo ang matakot. Kanino? Sa Diyos. Talagang papatayin ng Diyos eh. Marami siyang pinatay doon kaysa binuhay niya.
No, pero iyon ay nagpapakita ng pagmamahal niya for the next generation. Ayaw niyang kopyahin ng mga dati yung kasamaan na ginawa ng mga ninuno nila. Kasi gusto ni Lord pagpalain ang susunod na mga henerasyon. Amen po ba? So for the next generation's sake, ginawa ng Panginoon lahat ito. For the next generation's sake, ipinakita ng Panginoon ang kanyang kapangyarihan sa Israel na parang fireworks display. Di ba? Pag nanonood ka ng fireworks display, sabihin mo, wow, ang tagal, ang tagal, sunod-sunod, malaki pa. Palaki ng palaki yung mga fireworks, di ba? Tontuwa ka, wow, wow, sabi mo ganun. Si Lord, ganun na nangyari. Ilan po yung plagues na dumaan sa Israel, ay sa Egypt? 10 plagues yun, no? 10 salot. Bakit? Para makita ng Israel, makita ng mga Egyptian ang kapangyarihan ng tunay na Diyos na buhay. At hindi lang yun, tayo din. Ngayon, nakikita natin, nababasa natin, di ba, ang mga nangyari na yan. At lahat po ng mga nakasulat, may mga pruweba ng mga natatagpuan ng mga scientists, mga archaeologists, na totoong naganap ang mga nakasulat sa Biblia. No, para sa ating kaligtasan, para makita at makilala ng lahat ng mga tao sa mundo na may isang Diyos na buhay, na nagmamahal at nagliligtas, amen, sa atin, na siyang may hawak ng ating buhay. Pang-apat, ito ay nangangailangan ng buong pusong pagsamba sa ating Diyos na makapangyarihan na may hawak ng ating buhay. So nakita natin dito, no, ang pagsamba kasi kay Lord, ibig sabihin niyan may kasamang paglilingkod. Sabi sa aklat ng mga Roma, offer your body as a living sacrifice. Romans chapter 12, di ba? Offer your body as a living sacrifice, holy and acceptable to the Lord. This is your reasonable service. Ano po ba ang gagawin ng Israel sa ilang? Totoo bang sasamba lang sila doon, kakanta, o maglulundagan, gano'n? Hindi, maglilingkod sila sa Diyos na buhay. Amen. Susunod sila sa lahat ng mga ordinansa at mga commands ng Panginoon para ipakita sa buong mundo merong isang Diyos na makapangyarihan at merong kanyang bayan na pinili na nagpapakita ng kanyang karunungan at ng kanyang kadakilaan. Tuturuan sila ni Lord na magtiwala doon sa lugar na nakakatakot. Sabi ni Moses, sa Book of Deuteronomy, pumasok kami sa isang lugar na nakakatakot, di ba? Pero kailangan mo lang, kasama mo lang si Lord. Sa buhay natin, maraming ganon, di ba? Maraming bagay na nakakatakot. Pag humakbang ka at sumunod sa Panginoon, nakakatakot. Pero kailangan natin sumunod. Bakit? Kasama natin ang Diyos. Ang Diyos na ito, walang ninais kundi kabutihan natin. Yung Diyos na ito, walang nasa isip kundi ikaw pagpalain. Ang Diyos na ito, walang nasa isip kundi mahalin ka. Amen? Araw-araw, minuto, kung bibilangin daw ang dami ng buhangin sa dagat, ganun kadalas, naaalala ka ng Panginoon. Amen? So, kaya ba natin sumunod kay Lord ngayon? Paano nalaman mo na gano'n ang pag-ibig niya sa'yo? Amen po ba? Amen? So, tayo po lahat ay tumayo. Hallelujah. Thank you, Jesus. Umawit tayo sa Panginoon. Alam mo, unang-una nga, hindi naman ikaw ang naghanap kay God eh. Ikaw ang hinanap ng Panginoon. Makinig ka sa akin. Tumingin nga kayo sa akin. Nakakausapin ko kayo, hindi ikaw ang naghanap kay Lord. Ikaw ang hinanap ng Panginoon. Kaya yung kinakakantay natin, natagpuan ka ng Diyos, diba? Hinanap ka kasi niya. Minahal ka niya ng walang hanggang pagmamahal. Hawak-hawak niya sa kamay niya ang iyong buhay. Ngayon, tayo ba, mapapagtiwala ba natin yon kay Lord? Yung buhay natin. No? Yung bang ating mga desisyon sa buhay, ito ay dahil sa pagmamahal mo kay Lord at pagsunod mo, pag-respond mo ng tama sa kanyang mga sinabi. Hallelujah. Pagbulay-bulayan po natin ang ating buhay habang inaawit natin ang kanta na to. Yes, Lord. Thank you, Jesus.
Sa kabila ng aking pagkukulang, katapatan mo, O Diyos, tanging laan. Sa puso at damdamin, ika'y mananatili. Walang hanggan ang alay mong pag-ibig. Natagpuan ng iyong pag-ibig na dakila. Yes, Lord. Doon sa krus, ako'y iyong pinalaya. Yes, oh God. Thank you, Lord. Jesus, ako'y aawi nang walang hanggang pagpupuri. Ang puso ko'y sa'yo. Iaalay. Yes, oh God. Panginoon, ikaw ang kaagapay. Kabutihan mo, Lord. Kabutihan mo sa akin di nagkukulang. Panginoon, ikaw ang kailangan. Yes, my Lord. Magpakailanman sa'yo ako'y mananahan. Sa puso at damdamin, ika'y mananatili. Walang hanggan ang alay mong pag-ibig. Natagpuan ang iyong pag-ibig na dakila. Yes, Lord. Doon sa krus, ako'y iyong pinalaya. Jesus, ako'y aawit nang walang hanggang pagpupuri. Ang puso ko'y sa'yo. Hangad ko lang ay malagi sa presensya mo. Natagpuan, ako'y binago ng pag-ibig mo. Hangad ko lang ay mamalagi sa presensya mo. Luwalhatiin ang pangalan mo. Hangad ko'y ikaw, O Diyos. Hangad ko lang ay mamalagi sa presensya mo. Natagpuan, ako'y binago ng pag-ibig mo. Hangad ko lang ay mamalagi sa presensya mo. Luwalhatiin ang pangalan mo. Ako'y natagpuan ng iyong pag-ibig na dakila. Doon sa krus, ako'y iyong pinalaya. Jesus, ako'y aawit nang walang hanggang pagpupuri. Ang puso ko'y sa'yo. Iaalay. Yes, oh God. Tayo po ay dumulog sa Panginoon. Manalangin po tayo. Hallelujah. Taas natin mga kamay natin sa Panginoon bilang tanda ng pagsuko natin sa Kanya, pagsunod natin sa Kanya. Dahil mabuti siyang Diyos, makipag-usap ka sa Panginoon. Humingi ka ng tawad sa Kanya. Dahil mabait siya, mahal na mahal ka niya, gusto ka niyang pagpalain. Pero ilang beses mo na ba siyang sinaktan? Ilang beses mo na ba tinanggihan ang Panginoon?
Ilang beses ka na bang nagbigay ng excuses kay Lord? Pero hindi nagbabago ang panawagan ng Panginoon. Tinubos ka ng dugo ni Jesus Christ, kaya buhay ka ngayon. We deserve all to die. Deserve nating mamatay. Deserve natin. Dahil makasalanan po tayo. Pero minahal ka ni Lord. Tinubos ka ng kanyang dugo. Pinatawad ka sa lahat ng mga kasalanan mo. Pinatawad niya tayo. Ang pag-ibig ng Panginoon ay sapat na para lumakas ka. Huwag ka mawala ng pag-asa sa buhay. Surrender mo lahat sa Panginoon yung mga kabigatan mo. Ibigay mo sa Panginoon lahat. Manalangin ka sa Panginoon. Isuko mo sa Kanya lahat. Hallelujah. Hindi ko alam ang mga pinagdadaanan nyo ngayon. Pero ang Panginoon, alam na alam, kilalang kilala ka niya. Pati nga ang bilang ng buhok mo, alam ng Diyos. Kaya kanyang pagalingin. Kaya niyang bayaran lahat ng mga pagkakautang mo. Sinabi ng Lord, pag sinabi niya, gagawin niya yon. Amen. Hallelujah. Makipag-usap tayo sa Panginoon. Hindi tayo pwedeng magmalaki sa Kanya. Hallelujah. Thank you, Jesus. Lord, bigyan mo kami ng puso mapagpakumbaba sa mga oras na ito, Lord. Hindi yung gusto namin ang mangyayari, kundi yung gusto mo, Panginoon. Tulungan mo kami, baguhin mo kami, Lord. Mahirap nga, Panginoon, ang pinapagawa mo, Lord. Pero ang sabi mo naman, sasamahan mo kami. Lord, ayaw namin na hindi masunod ang kalooban mo. Kung nando kami sa lupa na ito, Lord, at gusto mo kami dito sa isang lugar, dito kami, Panginoon. Kung gusto kami nasa ibang lugar, doon kami, Panginoon. Lord, tulungan mo kami makinig, Panginoon, sa instruction mo. Tulungan mo kami maging mapagmahal sa aming mga asawa, O God, sa aming mga anak. Tulungan mo kami, Lord, na maging ilaw ng sanlibutan ito. At doon sa mga tinatawag mo, mag-repent, Lord, nawa, O Diyos, sa araw na ito, tutugon sila, Panginoon, tatalikuran ng sanlibutan at susunod sila sa iyo, Panginoon. Hallelujah. Thank you, Lord. Manalangin tayo sa ating Panginoon. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. Pakinggan niyo po, Panginoon, ang mga dalangin ng iyong mga anak. Kasapin po natin si Lord. Kausapin natin siya. Nandito siya. Mahal ka niya. Individual siya na Diyos. Makipag-usap ka sa Panginoon. Huwag dyan sa katabi mo. Kausapin mo ang Panginoon ngayon na. Ngayon mo siya kausapin. Kausapin mo si Lord. Humingi ka ng tawad. Napabayaan mo ba yung mga anak mo? Humingi ka ng tawad sa Panginoon. Ikaw ba nagrebelde ka? Pinabayaan ka ba ng Panginoon ang mga panahon na yon? Nasaan ka ba noon? Malayo ka kay Lord. Lumapit ka sa Panginoon ngayon. Hindi hayaan ni Lord, dadating siya, ganyan ang kalagayan mo. Dadating siya, sa palagay mo ba, isasama ka niya sa kalagayan mo na yon ngayon? Ang prayer ko lang, in church na to, kahit maunti lang tayo, kasama tayong lahat doon, babalikan ng Panginoon. Kahit kakaunti lang yung pinagkatiwala sa akin ni Lord dito sa church na to. Sabi ko, Panginoon, ganito lang ba ako? Sabi ko, Lord, ito ba yung pinagkatiwala mo lang sa akin? Hindi ba naging stagnant yung buhay ko dito sa Acts Church? Na minsan nagagalit pa sa yung mga tao. Minsan magtatampo pa dahil kinokorek mo. Ito lang ba yun, Lord? Padala mo na lang ako sa ibang bansa, Panginoon. Sabi ko, padala mo na lang ako sa ibang lugar kung saan magagamit ko yung aking full potential. Pero kung natawag niya ako dito, so be it, Lord. Your will shall be done. Magpadala ka ng mga tao dito yung susunod sa'yo. Yung susunod sa'yo, tanggalin mo yung mga ayaw sumunod sa'yo. Sabi ko sa Panginoon, tanggalin mo na lang. Tanggalin mo na lang yung ayaw sumunod. Hindi sa akin susunod, sa Diyos susunod. Amen? Thank you, Lord God. Thank you, Jesus. You love these people, Panginoon. Alam mo, mahal mo mga taong ito, Panginoon. Mahal mo sila. Tupa mo sila, Panginoon. Tupa mo sila, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus.
Yes, oh God, hallelujah. Kausapin natin si Lord. Damahin mo yung yakap niya sa'yo. Mahal ka niya, kahit ilang beses mo siyang sinasaktan, kahit ilang beses mo siyang sinusuway, mahal na mahal ka ng Panginoon. At ang gusto ni Lord, mag-mature tayo to the level na siya lang ang kaluguran mo, na siya lang paglilingkuran noon. Marunong kang bumaba, marunong kang magpakumbaba sa harapan ng Panginoon Diyos na lumikha ng langit at lupa. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Oh God, hallelujah. We love you, Lord Jesus. We love you, Lord Jesus. Karamakayarabasharamasan. Lord, yakapin mo kami, Panginoon, sa mga sandaling ito, Lord. Mahal na mahal mo kami, Panginoon, O God. Ang biyaya mo, sobrang laki, Panginoon. Sobrang haba, Panginoon, ng pagpapasensya mo, Lord. Hallelujah. Sobra, Panginoon, ang pagmamahal mo, Panginoon, sa amin, God. Napakabait mo, Lord. Napakabait mo. Napakabuti mo, Panginoon. Napakabuti mo, God. Thank you, Lord. Hallelujah. Embrace everyone. Embrace us. Hindi yung gusto namin, yung gusto mo, Panginoon, ang magaganap. Tulungan mo kami 100%. Ipagkakatiwala namin dahil hawak mo buhay namin, Panginoon. Isang pitik lang, kaya mo kami bawiin dito sa mundong to. Kaya mo mawala kami dito sa mundong ito, Lord. Hallelujah, Jesus. Tulungan mo kami magtiwala sa iyo, Panginoon. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. Salamat po, Panginoon. Hallelujah, Jesus. Thank you, Lord, for your love. Pasalamatan natin ang Panginoon sa pag-ibig niya. Ang sino man daw nagpapakumbaba, hindi tinataboy ng Diyos. Hallelujah. Ang sino man daw nagpapakababa, hindi itinataboy ng Panginoon. Thank you, Lord. Yayakapin ka niya. Itatayo ka niya. And you will be restored. Ang sabi ni Lord, i-restore ka niya. Thank you, Jesus. Lord, do something in the hearts of your people, oh God. Hallelujah, Lord. Durugin mo, Panginoon, yung mga puso na yan, oh God, na nagmamatigas sa iyo, Panginoon. Hallelujah, Lord. Ibaba mo kami sa pinakamababang kalagayan at ikaw lang matataas sa amin, oh God. Hallelujah, Jesus. Lord. Sige po, manalangin tayo sa Panginoon. Kausapin mo po siya. Sabihin mo sa Panginoon, handa kang sumunod sa Kanya. Alam nyo ba na ang Panginoon, hindi ka naman niya hayaan na ikaw lang ang gagawa. Andyan ang banal na Espiritu, pupuspusin ka niya, tutulungan ka niya, bibigyan ka niya ng kalakasan. Hallelujah. Tuturuan ka niya ng maraming bagay. Hallelujah. Thank you, Jesus. Shika baba mama kura bara 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 mahandara masyara masera basande. Yere kera makuro makandara mahande. Lord, Holy Spirit, move. Holy Spirit, move. Touch our people, Lord. Ura bara 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 andara masyako baba baba bahanda. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Salamat po, Panginoon. Cleanse us, O God. Hallelujah. May your grace abound in our lives, Lord Jesus. Thank you, God. Sabi mo sa iyong mga salita, Panginoon, darating ang mga panahon na maghahanap sila ng mga pastol, ng mga nangangaral, ng mga gusto nang nilang marinig. Panginoon, alam ko po, Lord, na dinadala mo kami dito sa Old Testament para makilala ka namin talagang mas malinaw, Panginoon. Malaman namin ang puso mo. Makita namin kung paano ka nakikipag-deal sa mga tao, Lord. Para, Panginoon, kami maging matalino. Hallelujah. Thank you, Jesus. The fear of the Lord is the beginning of wisdom. Hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah. Salamat po, Panginoon. Salamat po. At alam ko po, dinidinig niyo po ang mga prayer ng yung mga anak na nandito ngayon, oh God. Hallelujah. Thank you, Jesus. Pawiin niyo po ang mga luha sa kanilang mga mata, Panginoon. Alisin niyo, Lord, lahat ng kalamang kabigatan, surrender
Nasa iyo, Panginoon, ang kanilang mga buhay, O God. Ibigay mo na sa Panginoon lahat. Isurrender mo na sa Lord lahat. Ngayong araw na to, hindi natin alam kung anong mangyayari bukas. Thank you, Holy Spirit. Shaka baba mama kandara masharaba sande. Shandara kura bakandara masharaba sandara mahayara bakandara mahande. Thank you, Lord. Thank you, Holy Spirit. Salamat po, Panginoon. Hallelujah. Lord, bigyan niyo po, Panginoon, ng kagalakan ang iyong mga anak sapagkat sila'y pinatawad mo sa lahat ng kanilang mga kasalanan. Sapagkat sila, Lord God, hallelujah, ay yung niyakap, Panginoon, ng pag-ibig mong walang kondisyon, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord. Salamat po. Binuksan mo po mga mata namin. Binuksan mo po mga tenga namin, Lord. Salamat po, Panginoon, sa mga salita mo. Hallelujah. At magmula ngayon, Panginoon, kami maglilingkod sa iyo. Kami ang iyong mga panganay na anak na tinawag, Panginoon, mula sa Egypt, Panginoon, sa bondage ng mundong ito, Lord. Hallelujah. Pinalaya mo na kami. Tulungan mo kami manatiling malaya at hindi maalipin, Panginoon, ng kasalanan. Hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Ihanda mo kami sa muli mong pagparito, Panginoon. Gumugulo na ang mundo. Dumidilim na, Panginoon, ang paligid, O Diyos. Hallelujah. At malapit ka nang dumating, Panginoon. Salamat po, O God. I-preserve niyo po ang buhay ng iyong mga anak, Panginoon. Hallelujah. Salamat po. At dalangin ko po lahat ng mga may sakit karamdaman. Pagalingin niyo po, O Diyos. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Lord. Sa iyo po ang kapurihan, sa iyo po ang kaluwalhatian. Sa pangalan ng aming Panginoong Hesus, lahat po magsabi ng Amen at Amen. Praise the Lord. Amen. Okay po, makakaupo muna po tayo sa ating Holy Communion.